here in Nepal. They're following the footsteps of the country's Philippines. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Billion pesos March, nako, malapit na. Mayang gabi Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas, magandang gabi ho sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Patuplok po mga kabisdak, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat sa mga nagpapakulay. Maraming salamat sa mga nag-super thanks. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat Risa Batag 5621. Thank you so much sa inyo. Evelyn Salazar, magandang gabi. Salamat sa super thanks. Ayan. Nila Bradur Rapada, maraming salamat sa super thanks. Maraming salamat po sa ating lahat. Magandang gabi ho sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Team Ripley, magandang gabi ho sa inyo. Grabe, matindi na po ang panawagan patungkol po sa mga kilos protesta Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung Kiko Barsaga mangunguna sa rally, Billion People March, kasado na, patay kang iwim, tambaluslos ka. Nipali, inspirasyon di umano ang Pilipinas sa kanilang kilos protesta na pinatalsik ang mga kurakot na opisyal ng gobyerno sa kanilang bansa. Ayon po kay Kung Kiko Barsaga, kung hindi ka takot kay Romualdez, sumama ka sa protesta. Actually ngayon ay may protesta na po ngayon na araw, kaliwat ka ng protesta. No, yung mga estudyante ng University of the Philippines, ayan, grabing protesta po ngayon. Ito na po yung buses ng maraming Pilipino. Mga kababayan ko, bago po natin pag-usapan itong samot-saring kilos protesta, alam nyo po pala, itong bansang Nepal, itong mga Nepali, humuhugot pala sila ng inspirasyon sa kanilang rally, no, sa kanilang people power, ay sa Indonesia at saka sa Pilipinas. Diba yung tayo, nauna tayo nagkaroon ng people power, no? Tapos Indonesia, kamakailan, doon sila humuhugot ng lakas. Mantakin mo, tayo pa talaga, no? Yung kunukunan po ng lakas ng loob ng mga taga-Nepal na magkaroon sila ng people power sa kanilang bansa. Yung hinuhugutan, ngayon, nag-TikTok pa lang. Palike nga guys. Pakinggan na po muna natin, panoorin po muna natin itong sinasabi po natin na humuhugot ang mga Nepali sa mga Pilipino. O ito po, panoorin natin. Right now, I'm standing right in front of the protest that is happening in the capital of Nepal, in Kathmandu. Hundreds of Gen Zs have flooded the streets, demanding an anti-corrupt government here in Nepal. They're following the footsteps of the country's Philippines, Indonesia, that have done these movements. Social media was flooded by crazy protest, anti-corruption stands, and right now there are hundreds of Nepali people. There's ambulances, there's police cars, and I am so proud to see people getting out on the streets and standing up for what they believe in. Hope that people all over the world get the coverage of this, and international news media also covers what's happening here in Nepal. There's so many young people here skipping their classes just to be here at the protest, and they're screaming, "We want justice." Ayan po yung panawagan, no? At balita, vlogger ba yan o reporter na humuhugot po sila ng inspirasyon
sa Indonesia at Pilipinas. Mantakin mo Generation Z refers to a people born between 1996 and 2010. They're the second youngest generation between millennials and Generation Alpha. Gen Z identify has been shaped by the digital age, climate anxiety, and shifting financial landscape in COVID-19. Ito po yung mga Generation G na sinasabi. Ang sinasabi, yung G is the name means Zomer. Generation Zomer. Ayan. Di pala Generation Zombie. Generation Zomer pala. Ito yung mga edad na masyado ng yung social media, no? Na malaganap na, mga TikTok, ayan, mga Instagram, Facebook, YouTube. Ito po yung mga generation na ito. Na yan din po ang nagbigay sa kanila ng hudyat, kaya nagkaroon sila ng people power dahil nga yung mga social media na kinalakihan po nila ay binaband dyan sa Nepal. Mantakin nyo, 2 araw lang yung itinagal ng kanilang kilos protesta, yung people power nila, 2 araw lang nagtagumpay agad. Tanggal sa pwesto yung mga kurakot. Ganun katindi itong mga kabataang ito. Tayo pa yung hinuhugutan. Ma-challenge ka naman, Pinoy. Kasi, tayo naman kasi, sa buong mundo, agresibo talaga ang mga kabataan sa atin. Lalo na yung mga nasa UP, talagang agresibo. Kaso yung iba dyan, alam natin, ay sumasama sa komunistang grupo. Sana, yung mga estudyante sa UP, baka naman po pwede. Alisin muna natin yung kulay-kulay. Kailangan po natin ng isa't isa kasi hindi naman po kayo magtatagumpay pag wala kami. At hindi rin po magtatagumpay kami kung wala rin kayo. Isa man ang layunin natin dito, panagutin ang mga kurakot. Yan lang naman. Kung sino po yung kurakot, tamaan akong tamaan. Huwag naman tayo maghanap ng ibang issue na isisi sa mga Duterte. Ang tanga naman ninyo. No? Scholar ng bayan, tatanga ninyo. Sisihin yung mga Duterte. Sama-sama tayo. Alam naman natin, Marcos admin ngayon, hindi naman Duterte admin, hunghang talaga. Pakinggan muna natin itong napakagandang talupati ng Nepali. Ito. Our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Grabe. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sons of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours, and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! Grabe, katayo balahibo. Tandaan nyo, sa mga Pilipino, humugot yan ang inspirasyon. Ano na tayo ngayon? Who will? Kinsa! Grabe yung speech na yun, talumpati na yun.
Talagang may hugot, may karga. At ang inspirasyon nila, Indonesia at Philippines. Sikat tayo. Kaya siguro yung mga kurakot din sa ibang bansa Pilipinas din ang inspirasyon. Di ba? Pangungurakot daming kurakot sa Pilipinas Kaya tuloy nahawa ang Indonesia. Inspirasyon tayo, di ba? Nahawa yung Nepal. Tayo na, nasa Pilipinas pa rin ang sisi, no? Maganda yung nangyayari dyan sa Nepal dahil mga kabataan, talagang 2 araw lang, no? Yung people power sa Pilipinas noon, ito bago natin pag-usapan itong mga banat ni Kiko. Yung people power sa Pilipinas noon, 20 years po yan di ba? Matindi po yun. Bago nakamit ang kapayapaan at nagtagumpay ang taong bayan, 20 years in the making, February 1986, EDSA People Power 1. Nasundan muli, no? January 2001, 4 na buwan naman yan, noong panahon ni Irap. So si Irap, habang nasa impeachment trial, yung mga tao nagrarally na, nagsilabasa na, EDSA pa rin, no? Generation Zoom. Ayan. Matindi po yung ginawa ng mga Nepali. Nga naman, talagang pwede kang sabihin pwede po namin kayong gawing inspirasyon kasi nga meron kayong EDSA People Power Revolution 1986 at meron namang EDSA DUS noong 2001. So tinitingnan nila tayo. Nakaka-proud kung ganun. Kaso ngayon, iba na rin yung generation ngayon. Makabagong generation. Generation Zoom. Yun po yung tinatawag. So yung mga Generation Zoom bis. Sa ating Pilipinas ngayon, sa ating bansa, nagtitiktok pa. Hindi natin alam kung kailan magsawa sa kaka-TikTok. Ito yung pinaka-challenge sa atin. Ngayon, medyo merong lumulutang na mga rally, samut-saring panawagan, at hindi naman bawal kasi nasa demokrasya bansa ho tayo. Ngayong araw, siyempre, may rally. Pakinggan natin, panoorin natin balitang ito. Ito. May rally, Mga kabante, at dito ako ngayon sa UP Diliman, partikular na sa tapat ng Palma Hall, kung saan yung ilang mga estudyante ay kasalukuyang nagsasagawa ng kanilang kilos protesta. Ito yung kanilang Black Friday protest at ang walkout, laban yan o kampanya yan laban sa korupsyon. Kaya makikita ninyo, iba't ibang mga issue ng bayan ang kanilang ipinapanawagan ngayong umaga ng Biyernes. Kanina magmula doon sa College of Music ay naglakad sila patungo dito sa Palma Hall kung saan dito gagawin yung kanilang programa. Yan na muna ang latest. Ito si Just Ignacio Abante.
ng mga eskwela ng bayan. Ito po ang aming collective undertaking. Ito po ang aming pagtutol sa korupsyon ng ating. Ito po ang aming galit sa mga tumutol sa aming ganayang servicio, aming mga tutang. Ayan, sana gamitin nyo rin yung mga utak ninyo. Ganyan dapat yung sigaw, Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Pati sali ang Duterte, ang tanga talaga. No? Ganun po, okay tayo dyan. Magkakaintindihan po tayo, mga Duterte diehard supporters kayo. Pag nag-rally kayo, sama-sama, edi mas maganda. No, po, Marcos admin naman ngayon ang may hawak ng Pilipinas, bakit isama ang Duterte? Ang tanga talaga. Di pa rin makamove on. Tapos na ang Duterte. O, dito tayo, Marcos. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Estudyante. Generation Zoom. Ayan. Alam niyo po, mga kabisdak, marami pong eskwelahan sa Metro Manila, NCR. Maraming estudyante yan eh. Pag sabay-sabay yan lumabas, patay. Ilang araw yung Nepal? 2, baka sa atin isa lang. Patay kang iwim. Kaliwat kanan ang rally, so yung mga scholar ng bayan. Okay yan kasi para din naman yan sa atin. At ang pakiusap lang namin, dapat gamitin din yung utak natin, focus tayo sa kung ano ang ipinaglalaban kasi kung isalin ninyo mga Duterte, wala namang kasalanan mga Duterte. Si Inday Sara, wala namang kasalanan. Si Inday Sara, hindi naman part ng Marcos admin, di ba? Matagal na. Focus tayo kung sino po yung may pasimuno. Isigaw nyo rin si Martin Romualdez. Ayan, Martin Romualdez. Romualdez, magnanakaw. Magnanakaw si Romualdez. Dagdagan nyo ng ko. Saldico, magnanakaw si Saldico. Ganun ba? Para kami naman, hindi kami mag-atubiling, sasama sa inyo at magsanib pwersaw tayo. Kasi kung puro kayo Duterte, ang tanga naman ninyo. Ano bang kasalanan ng mga Duterte sa nangyayaring korupsyon under Marcos admin? Marcos nga ngayon Singiwiim nga. Oh. Yan yung isigaw. Gusto ko po yun. Again, isa pa. Gusto ko po yung sigaw nila dito talaga Nagmamarcha sila. Marcos, magnanakaw. Ayan o. Ayan. Marcos, magnanakaw. Marcos, magnanakaw. Ayan, ganyan lang. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw naman talagang mga buang. Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Ngiwiim. Ngayon po, kumakalat po ngayon sa social media ang September 21. Ito po ay tinaguriang Billion People March. Ayan ho. Pakita po natin mga kabistak yung Billion People March. Luzon, Visayas, Mindanao. Billion people. Bakit billion? Kasi billion na ho. Yung kinurakot, no? Sa taong bayan. Billion People March, bahain ang Lunita. September 21. Ito na. Mark your calendar. Kasado na ho yata ho itong mga kabisdak, itong rallying ito sa September 21. Marami na pong nananawagan. Mga fraternity, mga iba't ibang grupo, nationwide yata rin ito sa sabayan ng taga Visayas at Mindanao.
Pero kung ikaw naman, nasa NCR ka na, malapit ka sa Lunita, ay dito na lang ninyo ganapin yung inyong pagtitipon. No? Kunting pamasahe, kunyari, Bulacan ka. O, tiis ka muna. O, September 21, isang araw. Sigaw tayo, Marcos. Marcos, magnanakaw, magnanakaw si Marcos. Ayan. Kung parting ano ka naman, South, Cavite, no, Laguna, Batangas, Lucena, Quezon Province, dito tayo sa Lunita. Sama-sama tayo. Sigaw ulit tayo. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Ayan. Okay. Tapos, meron ding nananawagan, parting Mindanao. Parting Mindanao, yan. Davao de Oro, tara sa Kapitolyo karong 21, September 2025. Yan, a billion people march. Naka-ninja, patay. Kasi meron ding nanawagan din kasi na mga, I think mga fraternity. No? Alam mo na mga fraternity, madali po silang magtawag kasi may grupo na ho sila. Hindi umano, pag pumunta ho sa billion people march, ay magdala daw umano ng ano, yung parang magmas. Yan. Yan, Triskil yun. Nanawagan din sila, against corruption. September 21 din. Alpha Kaparo, I think marami akong nakikita. Alpha Kaparo, yung mga kabro ni ni Mayor Basti. Iba ba yung Triskil yun at Alpha Kaparo? Ako nagtatanong kasi, ako wala akong prat eh. Alpha Kaparo, nanawagan din. Ayan, September 21 po yan, ha. Tandaan po ninyo. Tandaan po ninyo. Inspirasyon tayo ng mga taga-Nepal, huwag kayong ganyan. Huwag niyong ipahiya. Ang sinasabi ng mga mga Nepali. Inspirasyon eh. At ito gusto ko pong ilabas ko rin po ito mga bisdam. Meron po kasing nanawagan, mga Pinklawan. Dideis ka man, Pinklawan ka man, Dilawan o anumang kinabibilangan mo, hindi ito laban ng politika. Laban ito sa korupsyon. September 29, 21, Lunita Mass Silent Rally. Kaya nga kasi yung kumakalat ngayon ng mga poster, no? Ang ganda nga, yung iba, nakagano ng watawat ng Pilipinas, tapos nakamas yung nila, no? Design. Ganyan mga poster. Tagig, Tagig Unlimited. Wala na. Talagang sasabog po itong September 21 rally. Ngayon, itong si Kiko Barsaga, ito kaya yung rally na tinutukoy niya, natapos na. Hindi po natin alam kung itong Billion People March kasi nag-post po si Kiko Barsaga tungkol po dito sa rally, no? Pero bago po natin pag-usapan itong post ni Barsaga na siya di umano ang mangunguna sa rally, pakinggan po muna natin yung other side naman. Kasi dalawang grupo ngayon nagrarally, yung grupo ng mga kabataan, di ba? Mga anak tuta. Maraming grupo, hindi lang dalawa. Siyempre, sila ni Ka-Eric may rally rin po ngayon dyan sa EDSA Sarayan. Palakpakan po natin sila. Hindi naman ganun karami sila kasi bago lang naman. Pero at least nag-umpisa. Pakinggan natin ang banat ni Ka-Eric. Narito po. This is a symbolic kick-off action upang iparating ng taong bayan na ang kanilang pagtingin sa problema ng malala na pandarambong. Walang iba po na nagiging pulot salarin ng pananagutang kriminal sa malawak na pananumbalik ng pandarambong. Walang iba po kundi si Marcos at si Romualdez. This is a great conspiracy between Marcos and Romualdez. Kaya po ang panawagan, magkaiba po kami doon sa ibang nananawagan na kundinahin lang ang pagkakaroon ng pandarambong. Ang aming panawagan, kailangan managot ang punot kriminal na pinagmulan nito lahat. Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan ay hindi alam ni Marcos. Nagkukonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas
upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mga ngamgam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas, at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali kong lahat ng ito. Kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state, they are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then huhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at tinambong na kayamanan. Sir, parang panawagan na rin ba yun ngayon yung pagpunta niyo dito sa AFP na tingnan na yung mga korupsyon at mag-withdraw na ng support? Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kudita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Konstitusyon? Article 2, Section 3. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayan. Sir, final na lang from my part. Nanawagan kayo na sa tao, yung numbers nyo ngayon, is that a disappointment knowing na, well, I'm pretty sure hindi ito ina-expect nyo na number, no? Hindi po kami apektado dyan because it's not on the number, it's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is an admitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power fatigue. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa dinaanan ko pong buhay, may tinatawag na ebb and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo. Ang panahong ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti dumating ngayong umaga o sa susunod ng mga araw, it does not follow na forever ay hindi lalabas ang taong bayan. Ang nagpapadaloy ng kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin ma-predict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak kay ERA bago ako mag-armado noon laban sa gobyerno ng mag-NPA ako. Pero nobody expected na gano'n kabilis, 4 na buwan lang ang kay ERA. Ang kay Marcos, almost 20 years. Correct. So hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely, we are going towards that. Hindi naman kailangan marami. Ang mahalaga, may nakikita na meron ng nag-iingay, may lumalaban sa korupsyon, at hindi at hindi natatakot, at least may tumatayo. Kasi ang mga tao nakasubaybay lang. Tingnan mo ngayon, maraming rally, kaliwat kanan, maraming grupo, pareho ng pinanawagan patungkol sa korupsyon. Kaso nga lang magkaiba yung kulay. So ngayon, ang kailangan lang natin, alisin yung kulay. Para naman, lalo po tayong magtagumpay. Kasi kung pinklawan, dilawan ka, hindi ako sasali sa'yo. Didiis ka, hindi ako sasali sa'yo. Di ang tanga natin, no?
Pareho tayo Pilipino, kaya tama yung isang nananawagan, nagpost at tagig na Pinklawan, dilawan ka man, kung ano ka bang, hindi na po yan usapin. Usapin na po ngayon sa pagka-Pilipino. Ang kalabanin natin ngayon, korupsyon. Walang grupo-grupo ito. Kasi pag grupo-grupo talaga, hindi magtatagumpay. Tanggapin natin na kailangan natin ang isa't isa. Hindi naman yan sinasabi na bugso agad. Ang importante na umpisahan at yung mga buhaya sa gobyerno nang nakapanood, matatakot, ay ito na pala sila. At kakanta yung mga kontraktor. Tuloy natin, Yan ang nararamdaman po namin at nakikita. The ground is fertile for the people to realize, after all, hindi mali ang magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan, sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yun. Ano po yun? Kailangan mangibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magbabalik-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ng taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. Since pinapanawagan niyo po ba itong si Pangulong Marcos, sino po sa tingin niyo? Sa tingin niyo po ba si Kiki Sara po ba yung forward ko na pumalit sa kanya sa presidency? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng RECOP. The RECOP can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos and Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi natuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. If ever po ba na si Kiki Sara, malaki po ba yung confidence or kumpiyansa po ba kayo ng mas gaganda na itong mismo pabubunod dito sa Pilipinas? Of course, kasi nakita natin na hindi po siya kahit anong sabihin na ina-allege siya doon sa confidential fund ng mga anomalya, na-clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record ng magnanakaw na pamilya. Correct. Hindi sila mandarampong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Davao. We are not yung parang hook, line, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to Davao President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will be capable. Dapat ka naghahanda na siya ng shadow government. Last question na lang. Sir, ano po yung inaasahan namin yung fight nila? Marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa, we hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay 1, 2, 3, 4, 5 ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Okay. At tulungan natin si Ka Eric magpaliwanag. Nakinig kayo, mga dilawan, pinklawan. Ang sinabi ni Ka Eric ay mapayapang people power, no? Hindi gulo, hindi ribgob, hindi revolutionary government. Nakagaya yung ginawa ni Cory Aquino noong 1986. Ribgob yun eh. Kaya ang ginawa noon, hanap sila ng kapalit kay Marcos. Hindi natin kailangan ng ribgob. Tama si Ka Eric, kailangan lang mag-resign si Bongbong Marcos. Dapat mag-resign siya para hindi naman tayo babagsak ng tuluyan. Ngayon, sino ang papalit? Nasa Constitution eh. Nang papalit ay ang vice-presidente. Tanggapin natin yan. Pucha, ang tatalino ninyo, di ba? No? Para magkaliwanagan tayo. Kasi kung ngayon pa lang, nakikibaka ho kayo, sasama kami sa inyo, tapos magagalit kayo, ay, si Inday Sara pala magiging presidente, paano na yan? Ay, putsa, wala kayong magawa talaga. Yun ang itinakda ng batas. Kung ang presidente mag-resign, kung ang presidente masipa, ang next incumbent ay vice-presidente. Sino bang vice-presidente? Si Inday Sara. Alam naman si Tambaloslos. Ipakulungan natin yung si Tambaloslos kasama Saldico eh. Alam naman si Bam Aquino. Mag-vice-presidente muna sila. Ito yung isa sa mga conflict natin mga Pilipino. Tinitingnan nyo, tingnan mo. Ngayon, napilitan kayong sumisigaw dyan sa kalye. Oh. Marcos magnanakaw kasi magiging hilaw kayo na mga nakikibaka na makabayan mo, no? Wala na eh. Kainin nyo na lang yung pride ho ninyo nang magsama-sama tayo.
Wala naman po talagang isyong korupsyon sa pamilyang Duterte. Pinipilit lang ho ng mga kalaban ng Duterte. Aminin at tanggapin ho natin. Magiging ganyan ba kaganda ang Davao City kung kurakot ang mga Duterte? Yan na lang ang tingnan natin. Huwag na po natin haluan pa ng pamumulitika. Kailangan tanggapin natin na ang mga Duterte talaga, wala po silang issue sa korupsyon. Kahit si Vice President Inday Sara binabato sa confidential funds, ang kuwa sabi, walang pangungurako. Dito tayo focus ngayon sa malaking problema ng nakaugat sa ating bayan ngayon na hindi ho masupil-supil dahil ho sa pamumulitika, political color. Ngayon, mag-rally kayo, hindi kami sasali sa inyo kasi nga ang sinisigaw ninyo, panagutin nyo ang Duterte. Ang tanga naman natin. Ano bang kasalanan ng Duterte sa atin? Wala, as in zero. Alam ka naman nasali kami sa inyo. Ngayon, hindi rin kayo sasali sa amin. Dahil nga, ang aming sinisigaw, si Tambaluslos, panagutin, Marcos, Saldico. Gusto nyo isali ang mga Duterte? Ang tanga talaga natin. Focus tayo. Kung sino yung may kasalanan. Ang may kasalanan po ngayon, Saldico, Marcos, at Romualdez, doon muna tayo. Saka na natin ipaglaban yung gusto nyong ipaglaban. Kasi pag sabay-sabihin ninyong problema ninyo, mabuang ngayon yan. Kaya nakakatuwa nga ho, mayroong isang sumibol, ito, Generation Zoom. Itong si Kiko Barsaga. Ito na, dito tayo kay Kiko Barsaga, palike nga ho. Alam niyo po, nananawagan na po siya. Nagplano na. Nagplano na ng rally. Ito. Teka lang. Ayan Congressman Kiko Barsaga. Post niya yan kanina ho Protest planned all over Luzon, Visayas at in Mindanao. We will bring an end to this corrupt government. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na. Si Kiko Barsaga na. Ang idol ng mga taga-Nipali. Siya na talaga kasi siya ang mangunguna talaga dyan. Kaya pala medyo maingay na talaga siya ngayon. Hindi siya natatakot Binibira niya lahat, si Tito Soto, si Lacson, kung sino-sino na lang. Yung mga alipures ni Tambaluslos, binibira ho niya. Kasi yan naman talaga ang tama. Hindi ho naman po pwedeng matakot kayo kay Romualdez, matakot kayo kay Saldico, matakot kayo kay Marcos. Kung ano po yung totoo, kung ano po yung nakita natin ngayon, yun na po yun. Huwag na po natin dagdagan, huwag na po natin bawasan. Focus tayo sa isang goal, main goal. Sino ba? Romualdez, Saldico, Marcos. Sila po ang pahirap sa bayan ngayon. Sila po ang sindikato sa gobyernong ito. Tingnan mo Gaya ito si Remulla Junvic. Sinagot ni Kiko. Sabi ni Junvic, if there is one thing President Marcos is serious about, it is ending the cycle of corruption in the government. Tatapusin niya talaga. Buang pambudol ka, Junvic. Caviteño versus Caviteño po ito. Ang sagot ni Kiko, 3 taon na ang binigay namin sa kanya. Lumalala lang ang korupsyon. Pero sige, gulang, malay mo, late game hero si Marcos. Ito na yung sinasabi natin. Na tunay na nagmamahal sa bayan. Bagito, pero may ipinaglalaban. Yung prinsipyo nito, talagang hindi yan mabibili sa nakikita ko. At ang nakikita ko dito, yung September 21, Billion March Rally, kasama siya dyan. Planned na daw Ngayon po, siyempre, mambabataso siya. Ang sabi niya, teka lang, baka palike nga, ito. Ito yung pinakamaganda na gagawin niya. Ayan matalinong bata ito, matalinong kongresista. Ang sabi niya,
I will use my position in Congress to call for the legal protection of the protesters tomorrow. All corruption has its end, and I salute all of our nation's new heroes that will bring change to a broken system. Philippines versus Romualdez. Hashtag. Tama yan kung kailangan siyempre may magpoprotesta, magrarally, no? Kailangan naman protektahan ng batas. Yung freedom of expression at freedom of speech, hindi pwede yan isang tabi. Karapatan natin na sa demokrasyang bansa ho tayo. Very good ka dyan kung alam mo, nagustuhan lang natin itong si Kung Kiko Barsaga. Dahil tama yung kanyang paninindigan, sumisigon at umuuyon at pareho po tayo ng paninindigan. Hindi kagaya yung ibang nagrally, putya puro Duterte, salim ang Duterte. Banatan nyo si Romualdez, banatan nyo Saldico, banatan nyo si Marcos. Yan ang tunay na may kasalanan sa lahat ng nangyayari. O ito. Isa pa, meron ba siyang post? Bakit daw si Romualdez lang? Kasi nga talagang binabanatan niya si Romualdez. Okay. Ang sabi niya dyan, why only Romualdez? Because he is the most powerful man in our country. If we can bring justice upon him, then any politician is fair game. Alam mo, itong si Kiko, buti pa siya. Alam niya na makapangyarihan si Martin Romualdez. Kaya nga lumuluhod yung mga kongresista eh. Pati siya, napilitan nga siya na bumoto kay Romualdez dahil sa kanyang political party. So ngayon, mukhang tumiwalag na siya. So malaya na siya ngayon. Nailabas ang kanyang ipinaglalaban. Si Romualdez talaga, ang utak ng lahat ng ito. Tama yung si Ka-Eric eh. Talagang sila yung sindikato. Hindi ho po pwedeng isisi mo lang din kay Saldico. Talagang team yan, team up ba? Yung tatlo, Marcos, Romualdez, Saldico. Kasi nga ho, kung hindi natin titingnan yung picture na yan sa tatlo, na sila ay may kasalanan, mukhang labo-labo ang ating ipinaglalaban. Napasalamat tayo, itong kongresistang bagitong ito, ay nakita niya yun. Ito yun ba yan? Sila yan. At least, tayong mga Duterte diehard supporters, nagkapareho tayo ng ating prinsipyo dito kay Kiko. Kaya yan, marami yan supporters ng mga DDS. Tingnan mo po yung mga post niya. Sinishare yan ng mga DDS. Nilalike. Sinusuportahan. Kasi bakit? Naghahanap tayo ng leader eh. Sino ba yung tatayo para sa bayan? Ito na nga ho yun, di ba, sa Nepal? Mga kabataan. Ito yung maglilid para sa mga kabataan. At ilabas ang busis ng mamamayan. Yung sa Nepali kanina nagtalumpati. Kasi kung hindi ka sisigaw, kung takot ka lumaban, kung takot ka kay Romualdez, wala kang kwenta. Wala kang kwentang leader ng bansa. Tingnan mo, kagaya yung binira niya, maprinsipyo talagang tao. Nag-post si JB Ejercito. Anong post ni JB Ejercito? Narito po yung post ni JB Ejercito. Nakakalungkot, nakakalula, nakakagalit, at nakakalungkot, nakakahiya na. Nag-comment itong si Kiko Barsaga sa post ni JB Ejercito. Ang sabi ni Kiko, sama ka sa protesta kung di ka takot kay Romualdez. Di ba? Diretsuhan. Tama nga naman. Sabi mo, nakakagulat, nakakasuka, nakagalit, nakakalungkot, nakakalula, no? Nakakahiya. Dahil sa mga kurakot. Ngayon, ang tanga naman ng mga senador na to, kung hindi ho na inyo nakita kung sino ang may sala at kung sino ang may dahilan ng lahat ng yan kaguluhan sa ating bansa. Ang tangingot nyo.
Kagaya si Tito Soto, tangingot niyan. Si Lacson, tangingot niyan. Pinangalanan na nga sa sa Senado. Hindi pa rin ho kayo kumbinsido kung sino yung mastermind, kung sino yung Dracula na sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Bakit ba iniiba pa natin? Yung landas natin, nandyan na eh. Nakita na natin. Mismo itong si Kiko Barsaga, nagsabi na, kongresista. Sino bang makapagsabi na yung kasama nila ay kurakot? Hindi yung kasama din nila. Oh, ito congressman. Ang sabi niya, dapat imbestigahan si Martin Romualdez kasi may kasalanan siya sa lahat ng nangyayari patungkol sa pundo, sa pangungurakot. O kayo mga senador kayong naturingan, di kung hindi kayo takot kay Romualdez, sumama kayo sa protesta September 21. O, tingnan mo, pakinggan muna natin itong sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Kasi naghanap tayo ng mga masisisi. Inandyan na nga yung masisisi na sa harapan na ho ninyo eh. Pakinggan natin, Senator Joel. Oh. Kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin? Yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. This is way too low. Assistant District Engineer, para namang bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon. And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyong salapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President. Because it's priceless, Mr. President. Ayan, nagpakatuta kasi itong si Soto at si Lacson eh. Akala ko ba ang hinahanap po ninyo yung tunay na may kasalanan? Si Dracula, wala na sa Pilipinas, nasa Amerika na. Kaya kayong mga Amerikano, mag-ingat kayo, sisipsipan kayo ng dugo dyan. Kasi wala nang dugo dito sa Pilipinas, sinipsip na lahat ni Dracula, nilimas na ang kaba ng bayan eh. Nandyan na eh. Natukoy na yan. Hindi naman mag-ahuramentado itong mga kongresistang ito, kagaya ni Kiko, kagaya ni Toby Chanko, pinangalanan na rin ni Magalong. Anong nangyari sa mga
mga tuta na mga senador ngayon. Tito Soto at itong si Lacson. O ito, Caviteño versus Caviteño talaga. Tingnan mo, kaninang umaga, may plini po ako ng video patungkol kay Vice President Inday Sara. Matagal nang alam natin yan. Pinangalanan na ni Inday, si Saldico, Romualdez. Pinangalanan din ni Villanueva na si Dracula. Nalilihis lang Nalilihis lang. Yung tunay na may kasalanan Nagda-divert lang ng issue. Ito sila Joel Villanueva, yung tinitira. Tingnan mo Pati artista. Hindi natin alam kung supporter ng mga Duterte ito. Yan Rica Peralijo. Gandang dilag. Ang sabi niya, just saw an old video of VP Sara divulging DPWH anomalies with budget names of Co and Romualdez already there. Now ko lang din ito napanood. May nagtanong na nito sa akin, may nagtanong na dito sa akin, but di pinansin nung si VP nagsalita. Ang theory ko ay may mas graphic and in season kasi yung baha kaya mas na-pick up ng tao. Pero sa totoo lang, pareho lang sila ng tinutukoy ng problem. I wonder if she can give more information and she'd also be invited to the hearings. Hindi na kasi natin pinapaniwalaan si Inday Sara. At duda ako kung ipatawag si Inday Sara, hindi nga nila pinapakinggan, hindi nila pinapaniwalaan. Tingnan mo to si Rica Peralijo, naalala din niya. Ang tanga naman na senador nito, Tito at si Lacson, kung hindi nila maalala yan. Buong mundo alam yan. Artista ka man, hindi ka man artista, may pakialam sa politiko, hindi man ikaw napakialam. Pag nanonood ka ng balita, napanood mo yun. Na sinasabi pa nga ni Saldico, budol-budol daw si Inday Sara, gawa-gawa ng kwento. So, ito na yung lumalabas na katotohanan. Na kung lilituhin tayo ng mga kongresistang bayaran, mga senador na tuta ni Bongbong, magkaguluho tayo. Talagang walang mangyayaring maganda. Kaya dapat bukas ka. Kung gusto mong may managot, dapat may managot. Ito, balik tayo kay Kiko Barsaga. Binanatan din ni Kiko Barsaga itong si DPWH sa Vince Dizon. Kasi hindi ko yan na kanina napaplash. Ang sabi ni Kiko Barsaga dyan, si DPWH, Vince Dizon, loyal rin yan kay Romualdez. Sa 2026, ang daming na namang mamamatay sa baha. Tapos siya naman ang mag-resign. Words, no? Wala. Nabibisto na Sinasabi, loyal So, ibig sabihin, ang naghugot dito kay Vince Dizon, si Romualdez pa rin. Si Vince Dizon, nagiging official yan sa panahon ni Tatay Digong. Pero wala kasing imposible ngayon pag pira ng pinag-uusapan. Pag pira ng ginagamit, talagang may mangyayari, sampaling ka lang ng pira. Kasi ang bilis DOTR, tapos ginagawang DPWH Secretary. Hinugot Tinanggap naman ni Vince Dizon. So, sinong may gumawa niyan? Ang sabi ni Kiko Barsaga, pinakamakapangyarihang politician ngayon. Official ng gobyerno, si Tambaloslos. Si Tambaloslos din. Ang umano yan. Ang humugot. Pero sumagot si Vince Dizon dyan Lakpakan natin si Kiko Barsaga. Sumagot ka si Vince Dizon. Ito yung sagot ni Vince Dizon dito. Asa mo yung sagot? Vince. Ayan si Vince. Ayan. Ang galing ni Kiko, kasi pag sumagot siya sa post,
Halagang merong katabi na nire-rebat niya. Tinatakpan lang niya yung mukha ng pusa. Sabi, kilala ko si Speaker Romualdez. O, di ba? Matagal na. O, inamin din. Pero hindi ko masasabi na close friend ko siya. Ang galing talaga ni Kiko. Oh, Kiko Barsaga. At least may matino palang Barsaga eh. May Barsaga tayong matino. Demonyo. No? Pinsan yata niya. Ano kaya ang damdamin ni Ninyo, no? Yung pinsan niya talagang gigil na gigil sa amo niya. Yung pinsan niya, si Ninyo, ang amo niya, tambaluslos. Ganda, na pinagalit na galit ngayon si Kiko Barsaga. Ang sabi ni Kiko Barsaga yan, oo nga, bago ka pa lang sa DPWH, lakihan mo kickback naming mga congressman para maging close kayo ni Romualdez niya. pag yung tono ni sarcasm, 'di ba, ni Kiko. So talagang inappoint ka ni Romualdez, magbibigay ka ng kickback sa mga close friend mo. Kagaya itong si Arjo Atayde. Teka lang, tingnan mo Si Arjo Atayde, Usap-usapan muli sa social media ang pagdalo ni Congressman Arjo Atayde sa Game 7 ng PBA Semifinals sa Araneta Coliseum noong Hulyo. Bukod kasi sa kanyang brother-in-law Sanjo Marudo at kay Daniel Padilla, kasama niya rin dito si former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Napansin pa ng netizens ang kanilang mga ngiti, kaya hirit nila close at unbothered yarn. Noong eleksyon noong Mayo, kumandidato pero nabigo si Sanjo na makapasok sa Kamara bilang second nominee ng ASAP na party list. O ayan, tumatama na si Diskaya. Siyempre, ninong si Tamba, kaya malapit sa mga DPWH official. Ito yung bansa ngayon. Ito yung Pilipinas ngayon. Nababalot ng mga buaya. Pili tayong binibilog, pili tayong tinarantado, at tayo naman ay halata ng tinarantado tayo, hindi pa rin pumapalag. Yan yung masaklap dyan. Ako, kayo, alam natin na Romualdez, Marcos, Saldico, ito dapat ang mga managot. Sim sa ipinaglalaban ni Kiko Barsaga. Pero ang problema, yung mga politiko, mga kagaya yan, Senate President, Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga dito sa flood control, pinipilit nila, binubulag tayo. Iniiris nila ang tatlong pangalan na yan talaga ang may mga utak sa kaguluhang ito pangungurakot. Binubura yan sa ating mga isipan. Nasa sa atin kung papayag tayong mabura yan. Itong mga pangalang Saldico, Romualdez at Marcos. Huwag tayong pumayag. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin sumama sa kilos protesta. At tumbukin natin kung ano yung gulho natin. Iisa ang direksyon. Kasi ngayon, nagkaugaga na sila eh. Hindi na ho nila alam ang gagawin nila ngayon. Yung sa Forbes Makati, nagatakot na sila dyan eh. Natakot eh. Kasi, lulusobin daw ng mga rallyista yung Forbes Makati, Forbes Park. Nandyan yung mga kurako, tinakatira. Di ba si Tintin, nandyan si Tintin? Di ba si Martin Romualdez nasa Forbes Park? Sana all. Dinadagdagan daw, naka-alerto na mga kapulisan dyan. Madamihan nyo, kasi lulusubin talaga yung mga kurakot na yan. Baka magaya yan sa Nepal na tinatali, tapos nilipad sa kahanginan, sa kalangitan na aeroplano, helicopter. Yung iba nasusunog, kasama yung mga bahay, pati buhay, sunog. Kaya, higpitan ho nyo yan. Talagang dapat ma-alerto kayong mga hunghang na mga kapulisan kayo dyan.
Mga tuta rin ni Tambaluslos yung iba at ni Marcos dyan at Saldico. Saldimo. Saldi Murakot. Pero handa naman daw ang mga kapulisan sa mga pagkilos protesta. Handa daw sila. Alam na po nilang gagawin nila. Oh. Okay, we have already our security plan for dispersal or crowd management and for security. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then we have also our information na pwede natin pagtuunan or itong information na to, this is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the peace and order and safety in Metro Manila, not only Metro Manila but nationwide. And ano ulit yung tanong mo? Yeah, ano yung paghahanda natin sir para hindi mangyari yung katulad ng nangyari po mga protest sa Indonesia and Nepal? Okay, nagpe-prepare tayo dyan. Walang alam si Chip. Natakot din siya eh. Hindi niya sinagot, no? Okay, nagpe-prepare tayo dyan. Ayusin niyo yung prepare ninyo, ha? Hindi daw mga gaya sa Indonesia at Nepal. Okay, nagpe-prepare tayo dyan. Sabay talikod. Maganda kayo kasi Billion People March, September 21. Nako, patay ka diha nyo. Bahain ang Lunita, September 21, 2025. So kung malapit po kayo taga NCR, malaya naman po tayo, nasa demokrasyang bansa o tayo, pwede po tayo magsipuntahan. Ayan, dapat maaga pa lang, nandyan na tayo. Or September 20 pa lang, puno na yung Lunita dapat kasi September 21 man ang pinaka-rally, no? Billion People March. Dapat trilyon na eh. 1.2 trillion. Ang dami pong pundo na hinahanap natin, hindi lang sa flood control eh. Kaso talagang mukhang ito na po yung susi, yung flood control para mahanap natin yung maraming pundo na nawawala, bilyones, Maharlika Investment Funds, yung Ginto, PhilHealth Funds, DSIS, SSS Funds, nasa na yung mga yan, unprogram funds, grabe. Bilyones, so trilyones na talaga yung hinahanap po natin. Iwan ko lang kaya kung ang mga Pilipino ay hindi pa rin magising. Palakpakan po natin ang grupo ni Ka Eric. Nag-umpisa lang sa, ganun din naman kami dati doon, di ba? Sa EDSA Shrine kami, kunti lang nag-umpisa eh. Hanggat sa dumadami na ho yung tao, dumadagsa yung tao. Pero ito na nga ho, mark your calendar, September 21. Hindi ko alam kung meron ding rally bukas ang Maisog, pero napost kasi kahapon eh, meron daw, sabi ni, sino yun? Vic Rodriguez, sa kanyang FB page mismo. So anyway, laban lang tayong mga Pilipino at palakpakan din natin si Kiko Barsaga. Maraming salamat dahil alam namin siya na ang mangunguna. Planado na daw eh. Malawakang kilos protesta, Luzon, Visayas at Mindanao. So, hindi natin alam kung ito ba yung tinutukoy niya or iba pa. Pero ito yung sigurado, September 21, mga fraternity, ayan, mga rapper, mga singer, ayan, rapper, singer, nanawagan na rin yung iba, mga artista, meron ding mga ibang grupo, mga eskwelahan, nanawagan na rin ho, September 21. Pinklawan ka man, Dilawan ka man, DDS ka man. O, tayo-tayo yan magsasama. Wala nang kulay-kulay yan, basta ikaw ay Pilipino, kasama ka sa ipinaglalaban natin bilang isang Pilipino. Magandang gabi ho, Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan sa bawat
vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.